Nangangamba ang ilang residente ng Sitio Camagong Infanta, Quezon, mas kilala sa tawag na New Little Baguio, sa posibleng pagkasira ng protected area na saklaw ng Presidential Proclamation 1636. Ang pangamba ay bunsod ng mga nagsusulputan na claimant o land speculator sa lupain na sakop ng naturang protected area. Sa panayam ng The Observer News kay Mr. Noli Marquez, laking gulat na lamang umano nila nitong nakaraang buwan ng September dahil may lumitaw na nagpapakilalang mga tauhan ng isang Mr. Brown at nagkiklaim ng lupain na kanilang ginookupahan sa matagal ng panahon. Meron na pong naghahabol ngayon na nabili daw po yung area na yan, Mr. Kare po, may nagdating dito nung nakaraang buwan. Ang sabi po yun daw po ay naibinta na din dun sa Mr. Brown na big time. Mayaman daw, yan daw po ay nabili na. Yan nga po pinagtataka namin dahil nga pilit yan protected area. Paano maibibinta yan? Paano maibibinta yan? Ayan ay hindi pwedeng lagyan ng mga tao dahil po protected area. Yun po nagtataka kami bakit naibinta yan. Ayon naman kay Ms. Maribel Marquez, presidente ng Mabupa Farmers Association, nagulat na lamang sila na biglang may pangalang Mr. Brown na lumitaw. Ganong sa matagal ng panahon na kanilang paninirahan sa lugar, wala naman silang nakikilalang ganong pangalan. Mga nakalipas mong buwan ay may dumating po dito sa amin na may nakasasakyang pick-up na puti. Nagtuturo po dito sa kabundukan na ito. Nung nilapitan po namin, ang banggit niya po ay sa bus niya raw po, si Mr. Brown. Kaya kami po'y nababahala dahil hindi mayroon pa hong Mr. Brown. Kaya nga po kanina binanggit ko sa DNR kung may alam na ba sila na may panibagong nag-claim. Yun nga po yung Mr. Brown. Kaya po nagtataka rin po kami dahil kaya nga po tinatanong ko paano sila nagkaroon dito ng property ang Mr. Brown gayong hindi naman po namin siya talaga kakilala. Bakit saan po nanggaling yung property na yun na paano yan nakuha itong kabundukan na ito nang sa gayon samantalang ito po'y dekada na po namin iniingatan at inaalagaan na kung ito po ay hindi namin pinangalagaan ng aming pamilya ay noon pa po itong kabundukan ito ay puno na po yan ng tao. Dangan lamang ayaw din po namin na yan ay masalaula dahil yan mas nauna po sa Mr. Brown ay may dumating pa po dito yung Rose Paraw na may dala pong titulo na 700 hectares po at ikiniklaim dito sa part na ito na yun po may dala na rin pong surveyor noon na hinaram din po namin. Sinabi pa ni Mr. Noli Marquez, isa sa pinagkalooban ng DNR ng Tenure Instrument o Tenure Migrant at kinikilala rin bilang Survey and Registration of Protected Area Occupants o SRPAO. May 2 taon na ang nakakaraan. Nagain sila ng reklamo sa Centro Real Quezon hinggil sa umano'y pagsakop ng isang dating barangay captain sa lupang sakop ng kanilang SRPAO. Pero po kami tenure by grant at saka SRPAO. Tapos yung mga sa certification ng mga barangay, nakatunayan kami ang may kultiban ng lupa. Kami ang nangangalaga. Ang tanim namin po dyan, naka-restro po yan sa barangay tapos sa DNR na ganun karami ang aking mga halaman. Nasa kabila ng atas ng Senro na magkaroon ng status quo o tigil ang anumang pagdidevelop ay patuloy umano ang aktibidades ng mga tauhan ng dating kapitan. Talagang ano po namin dyan, ang pagkakaalam ay tigil po ang paggalaw doon sa area dahil nga po may usapin. Subalit ang nangyari po ay kami tigil, sila po ay tuloy-tuloy ang pagpapatrabaho. Po kaming mga magkakapatid na wala po kaming ginagalaw sa area dahil nga po pinapakinggan namin yung kahilingan ng DNR na stop muna, wala muna gagalaw sa area dahil nga po may usapin. Pero po ang nangyayari, sila po ay tuloy-tuloy dun sa area ang pagdidevelop. Parang ang balita namin, mayroon na yata ginagawang campsite dun sa lugar. Kahilingan nga namin at kahilingan din ng kabilang panig na may ayos na. Sabi ko, walang problema, maayos yan. Doon lang tayo sa boundary. Huwag niyong sakupin sa mga kapatid ko, pati yung sa akin. Dahil kami dyan na kami, ilang dekada na kami lang dito naninirahan. Nag-follow up po kami kasi kung natatandaan po ninyo, yung problema ko ay magdadalawang taon na po ngayong December. Dahil December 23 po nagkaroon kami ng usapin noon sa DNR at sa barangay. Bali, ang huli po namin pag-uusap noon ay mag-status po yung lugar na hindi po muna gagalawan. Bali po nagkaroon po kami ng follow-up nung 2 linggo na po ang nakalipas. Bali humiling po kami na muling magharap upang malaman namin kung ano na po yung
ano na po yung solusyon ng DENR doon sa aming problema. Samantala, sa panig ng dating kapitan ng barangay na pinarating sa The Observer News sa pamamagitan ng text messages, sinabi nito na ang kanilang usapan ay nasa DENR na. Ang nasabing usapin ng muno ay muling idinulog ng pamilya Marquez sa DENR at may mga proseso pa uli na gagawin kaugnay nito. Idinagdag pa niya na palibhasa yung usapin ay nasa DENR na at nasa Protected Area Management Board na. Kaya sa tingin niya ay tama lamang na hintayin ang tamang proseso. Sa kasalukuyan ay patuloy na hinihintay na magkabilang panig ang magiging desisyon ng DENR at ng Protected Area Management Board. Subalit, habang sila naghihintay ng desisyon, may mga aktibidades na hindi dapat na nangyayari. Kaya nga't patuloy ang kanilang panawagan sa DENR na sana ay makipagtulungan sa kanila sa pagprotekta sa kagubatan na sakop ng protected area. Protected area po ay talagang gusto namin maalagaan ito, katulad din ninyo. Sana po ma-actionan nyo na ipatigil na po ang pagkakaingin dito sa protected area. Sabi ko po sa DENR kanina, kung kayo po ay mahal ang kalikasan, kami po mahal din po namin. Kaya kung kami ngayon ang humihingi sa inyo ng tulong na makatuwang namin sa pagpuprotekta na bagtos kayo dapat ang hihingi sa amin ng tulong, pero baliktad po ngayon, kami po ang humihingi sa inyo ng tulong upang manatili ang kalikasan na ito, itong likas na yaman na pinangangalagaan ng ating lugar. Hindi lamang po ang magbibenepisyo nito kaming nandito sa bundok, bagkos ang mga nasa lowland area. Yun po yung aking pakiusap sa kanila kanina na tulungan kami ng DENR na ito po ay hindi na talaga magalaw, lalo itong protected area na ito. Kung makikita mo kung anong ganda ng puno dyan at wala po kaming itinatayong bahay dyan sa ibabaw niyan, wala. Yan po ay nananatili kung ano ang mayroon ninyong makikita. Kaya natatakot po kami dun sa mga dumadating dito na nagki-claim na sana naman po ay makita ito ng DENR na. Pinaalalahanan din ni Mr. Noli Marquez ang mga namimili ng lupa sa protected area. Ayun, dun po sa mga buyer ng mga lupa dito na mayayaman, hindi naman napupunta ng area, ayan po talaga bawal ibenta ang protected area. Dahil po yan bawal po nga dahil protected area. Yan po sa DENR po ay bawal po lagyan ng mga tao yan. Yan ang special report. Felix Tambongco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.